Meron po tayong bagong usapin dito sa mundo ng crypto na dapat po nating pagtuunan ng pansin. At ito po ay tungkol kay Pepe. Sa kabila ng maraming nalulugi sa kanya ngayon, si Pepe ay tila hindi po natitinag. Ang kanyang presyo ay nananatiling matatag sa presyong 4 0 digits 11 kahit na ang dami ng holders ang nalulugi. At ang mas nakakagulat pa, biglang tumaas ng 54% ang galaw ng mga tinatawag nating whales o malalaking investors. Bakit nga ba kahit bagsak ang kita ng maraming retail holders, may mga whales pa ring bumibili kay Pepe? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade dito kay Pepe? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang kalagayan ngayon ng presyo ni Pepe. Yan, sa loob po ng nakarang tatlong araw or last 3 days, si Pepe ay parang nanahimik lang sa presyong 4 0 digits 11. Ang price range niya ay umiikot lamang mula po sa presyong 4 0 digits 106 hanggang 4 0 digits 115. Sa mundo ng mga meme coins na kilala sa sobrang bilis at lakas ng paggalaw ng presyo, either pataas o pababa, ang ganitong klaseng stability ay medyo nakakagulat. Ibig sabihin ay parang parehong natatakot ang mga buyers at saka sellers. Walang gustong mauna, kaya steady lang ang market. Ang ganitong paggalaw ay kadalasang sinyales po ng tinatawag na price consolidation na parang bagyo bago ang isang malakas na pagsabog ng presyo, either pababa or pataas. Ngayon ay bakit po biglang dumami ang galaw ng mga whales dito kay Pepe? Ayon po sa data ng Into the Block, ayan, tumaas po ng 54% ang tinatawag na whale net flows. Ibig sabihin nito ay mas marami ang biniling Pepe, ayan, Pepe coins ng mga malalaking investors kaysa sa nilabas or transfer nila sa mga exchanges. Ang hawak po ng mga whales ay tumaas mula 81 billion tokens papuntang 125 billion, kung saan ay nangangahulugang bumili sila ng 44 billion tokens sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa rito, ang inflows sa mga tokens na ipinasok ng whales sa kanilang mga wallets ay umakyat mula 1.2 trillion hanggang 1.92 trillion na tokens. Kung mas maraming tokens ang nasa wallet kaysa sa exchanges, ibig sabihin ay hindi nila ito balak ibenta agad, bagkos ay iniipon nila ito. At kapag nag-iipon ang mga whales, kadalasan may inaasahan silang pagtaas ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng whale accumulation para kay Pepe? Sa mga nakalipas na linggo ay may mga sinyales na bearish itong si Pepe dahil may mga whales na naunang lumabas sa market. Pero ngayon ay mukhang bumabalik na sila at inaagaw ang mga tokens mula sa mga holders na nalulugi na. Sa Hyperliquid Dex, dalawang whales ang nagtaya ng higit $3 million para sa long positions kay Pepe. Ibig sabihin ay inaasahan nilang tatas ang presyo sa mga susunod na araw or linggo. Kapag ganito po ang ginagawa ng whales, kadalasan ay sinusundan ito ng mga maliliit na investors. Kaya posibleng malapit na tayong makakita ng panibagong rally o pagtaas ng presyo ni Pepe. Pero bakit po maraming holders ang nalulugi kay Pepe ngayon? Simula po noong May 23 ay bumagsak si Pepe mula po sa presyo niyang 4 0 digit 16 hanggang sa kasalukuyang price level. Ibig sabihin ay halos 30% ang ibinaba ng kanyang presyo. Dahil dito ay marami po sa mga buyers sa taas ng presyo ang ngayon ay nalulugi na. Ayon po sa on-chain data, halos 38% ng mga holders ang nasa losses. Ibig sabihin ay kung bumili ka sa mas mataas na presyo nitong mga nakaraan at hindi ka pa nakapagbenta o hindi ka pa nagbebenta, malamang ay lugi ka na ngayon. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nag-aalangan na muling pumasok. Siyempre, sino bang gustong bumili sa coin na marami na ang nalulugi, di po ba? Pero may twist po dito. Ito na.
Ito na ba ang simula ng bagong pag-angat ni Pepe? Yan, kapag maraming retail investors ang sumusuko at nagbebenta, tapos mga whales naman ang kumukuha ng kanilang tokens, ito na ang tinatawag na redistribution phase. Parang sinasala ulit ang holders, yan, ang mahihina ang loob ay nawawala at ang malalakas ang loob ang siyang pumapasok. Ang ganitong pattern ay kadalasang nauuwi sa pagbuo ng local bottom. Ito yung pinakamababang punto ng presyo bago po ito muling umangat. Kaya may posibilidad na ang current na pag-ipon ng mga whales ay sinyalis ng isang paparating na bullish reversal o pag-angat ng presyo. Ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors na interesado rito kay Pepe. Para sa atin bilang mga Pinoy, ayan, nagti-trade or nag-i-invest ayan, sa mga crypto na katulad ni Pepe, ang sitwasyong ito ay isang warning pero pwede ring isang opportunity. Kung ikaw ay isa sa mga nalulugi na ngayon, wag ka pong agad mag-panic sell. Mahalaga po ang pag-unawa sa market structure at hindi lang dapat umaasa sa hype. At kung iniisip mong pumasok ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka ba sa risk? Yan. Oo, may mga whales na bumibili. Pero tandaan natin, kaya po nilang maghintay ng matagal. Tayo, mga retail investors, dapat alam natin ang timing at meron po tayong plano. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa sitwasyong ito ni Pepe sa ngayon ay sa aking palagay, ang stability ni Pepe sa gitna ng malaking losses ay isang malakas na indikasyon na may interest pa rin ang mga big players. At kahit na maraming holders ang nag-aalangan ngayon, ang ginagawa ng mga whales ay parang silent vote of confidence. Hindi ibig sabihin nito ay dapat agad tayong bumili. Pero dapat tayong maging mapagmasid. Ang ganitong klaseng galaw ay bihira po sa mga meme coins. At kung tamang timing, pwede po tayo makinabang. Pero kung mali po ang pasok, baka tayo pa ang maiwan sa ere. Kaya tulad po ng lagi kong paalala, mag-research, mag-strategy, at wag po tayong basta-basta sumabay sa hype. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.